bakit ubutas sa mga dahon nitong halaman? Dahil ba sa init ng panahon? Hindi. Nasobrahan kaya sa dilig? Hindi rin. Teka nga. Tingnan natin mabuti gamit ang magnifying glass natin. Oh no! Mga peste at insekto! Naku po, naku! Shoo! Shoo! Alis! Munting halaman, ayos ka lang ba? Ayan, at umalis na ang mga insektong namamahay sa mga dahon mo. Salamat sa tulong, Sasa. Kanina pang umaga nila pinagpipiesta ng aking mga dahon. Buti na lang at dumating ka para paalisin sila. Oo nga pala, ako si Patrick Patatas. Huwag ka mag-alala, Patrick. Ako na ang tagapag-alaga at tagapagtanggol mo. Oh, yan! May insekto na naman! Shoo! Umalis kayo! Oh, teka lang, Sasa. Salamat sa pag-alala. Pero ang mga paru-paro na yan, sila ay kaibigan natin sa ating hardin. Pasensya na, munting paru-paro. Walang problema, Sasa. Teka, napaisip lang ako, Patrick. Ano ba yung mga insektong dapat nating iwasan? Magandang tanong yan, Sasa. Narito ang ilang mga insekto at pesteng nakasisira sa mga halaman. Una, ang mga saking insect tulad ng aphids o plant lice. Sinisip-sip nito ang nutrients mula sa dahon at tangkay ng halaman hanggang sa matuyot ito. Pangalawa, ang mga chewing insect tulad ng mga suso, tipaklong, at mga uod na kumakain ng dahon, bulaklak, at kahit prutas ng mga halaman. Pangatlo, isa sa mga kalaban naming patatas sa ilalim ng lupa, ang mga bulate. Pumapasok sila sa mga root crops at nagiging dahilan para mabulok ito. Naku, Patrick, nakakatakot naman. May mga peste palang nakikita, hindi madaling makita, at mga nasa ilalim pa ng lupa. Oo, Sasa. Kaya nga parte ng pag-aalaga sa mga halaman ang sugpuin at ilayo kami mula sa mga ganitong peste. Parang sa aming mga tao, may mga lamok, virus, at bakterya na dapat naming iwasan. Ay. Kung ang mga tao may mga gamot at vitamins na proteksyon sa mga virus at bakterya, paano naman malalabanan ng mga halaman ng mga peste? May sagot ako dyan, Sasa. Tara't suotin mo itong guantes o gloves. Ang tamang kasuotan sa pagtanggal ng peste sa mga halaman. Ayan, handa na ako. Sasa, narito ang ilang paraan para mapangalagaan ang mga halaman laban sa mga peste. Una, laging i-check ang mga halaman. Tingnan kung may mga insekto at larvae na nakadikit sa mga dahon at tanggalin. Ilagay sila sa isang bote na may tubig para hindi na sila makapaminsala. Pangalawa, i-uproot o tanggalin ang pananim na apektado na ng mga insekto. Ito ay para hindi na lumipat at makapaminsala pa ang mga insekto sa healthy crops. Pangatlo, ang intercropping o pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman sa iisang lugar ay maaaring makatulong laban sa mga insekto. Nagsisilbing depensa sa mga peste ang ibang halaman para layuan ang namumungang pananim. Pang-apat, gumamit ng sticky traps. Meron itong mga glue para matrap at di na makagalaw ang mga insekto. Sasa, yan ang maaari nating gawin sa mga halaman upang malabanan ang pagkasira nila mula sa mga insekto at mga peste. Ayan, Patrick. Natanggal ko na yung mga dahon mo na may kinagat o may nakadikit na insekto. Naglagay na rin ako ng mga sticky traps sa paligid para hindi umabot ang mga peste sa'yo. Maraming salamat, Sasa. Kayong mga tao talaga ang kailangan naming mga halaman para sa dagdag na pangangalaga at para mamunga kami ng masagana. Walang anuman, Patrick. Sabi sa'yo ako ang tagapag-alaga at tagapagtanggol mo dito sa ating hardin. Bye-bye mga insekto, dahil si Super Sasa ay nandito na! Hanggang sa muli mga kaibigan, ako si Super Sasa!